Umibig lamang ang dalagang ito pero hindi niya alam ang taong inaakala niyang mamahalin din siya ay isa palang demonyo na nagtatago lamang sa likod ng isang maskara. Magandang araw at welcome mga kakantuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Kilala ang bansa ng Brazil sa mga makakapal nilang gubat, gagaya na lamang ng Amazon na siyang pinakamalaking gubat sa Hilaga. Mahanap mo rin doon ang mga sikat na tourist spots tulad ng Rio de Janeiro, mga festivals at magagandang baybayin. Subalit sa kabila ng mga nakakahumaling na bagay na ito, may madilim ding bahagi ang bansang Brazil, kagaya na lamang ng prostitusyon, droga at iba pang krimen. Isa ito sa mga dinanas ng dalagang nagngangalang Elisa Silva Samudio. Ipinanganak si Elisa sa isang syudad sa Brazil na tinatawag na Foz do Iguaçu noong February 22, 1985. Isang arkitekto ang kanyang amang si Luis Carlos Samudio, habang magsasaka naman ang kanyang inang si Sonia Moura. Hindi talaga masaya ang kanyang ama noong isinilang siya dahil sa katunayan, gusto pa nga nitong ipalaglag si Elisa nang ipinagbubuntis pa lamang ito ng kanyang asawa. Subalit sa huli, wala siyang nagawa dahil ipinaglaban ni Sonia na buhayin ito. Nagsama sa iisang bubong ang kanyang mga magulang sa loob ng isang taon, ngunit hindi ito naging madali sa kanyang ina dahil madalas siyang sinasaktan ni Luis. Di tumagal dahil sa mga pananakit at kakulangan ng pinansyal na kapasidad, nagpa siya siyang umalis sa kanilang bahay at iwan ang 6 na buwan pa lamang noon na si Elisa sa puder ng kanyang asawa. Sa kabila nun, binibisita pa rin niya ng paminsan-minsan ng anak, lalo pa't pinagbawalan na ito ni Luis na kausapin siya. Nagpa siyang tumira sa ibang syudad ang kanyang ina kalaunan, kung saan muli itong nagpakasal sa ibang lalaki at nagkaroon ng isa pang anak. Nakapagpatayo siya ng pepper production farm kasama ng bago niyang asawa at yun na ang naging kabuhayan nila. Nang tumungtong naman ng 10 years old si Elisa, tumira ito kasama ng kanyang ina sa Campo Grande sa loob ng 1 taon pero hindi siya tumagal doon dahil pinauwi rin siya ng kanyang ama sa kanilang bahay kalaunan. Nang siya ay naging 13 years old, nagsimulang mamuo sa kanyang isipan na gusto niya nang umalis sa poder ng ama at lumipat sa Rio upang subukang maging isang modelo. Subalit dahil siya ay napakabata pa at walang sariling pera, hindi niya iyon nagawa hanggang sa siya ay naging 18 years old. Pero kung iniisip nyo na siya ay nagre-rebelde lamang kaya niya gustong lumayas, kabaliktaran noon ang katotohanan. Nalaman ng kanyang ina kalaunan na simula pala nang tumungtong si Elisa sa edad na 13 taong gulang, sinimula na siyang pagsamantalahan ng kanyang sariling ama. Hindi lamang iyon, pinapagamit rin niya ang anak sa kanyang mga kaibigan kapalit ng pera. Napakabata pa ni Elisa noon kaya hindi siya makapanlaban at wala rin siyang kakayanan na umalis sa ganoong sitwasyon. Kaya pagkatungtong niya sa edad na 18 years old, kahit pa wala siyang pera, lumaya siya kaagad sa kanilang tahanan, sumakay ng bus at naglakbay ng 25 hours papunta sa syudad ng Rio. Walang reklamo o kaso ang naisampa sa kanyang ama kaya hindi ito naimbestigahan at nakulong dahil sa kanyang kademonyuhan. Subalit noong taong 2003, muli itong naakusahan ng pananamantala sa isa pa niyang anak na half-sister naman ni Elisa. Pagkarating ni Elisa sa San Paulo, wala siyang kakilala sa syudad at hindi rin niya alam kung saan pupunta. Wala rin siyang pera kaya nagpalaboy-laboy siya sa daanan ng ilang araw. Nagtangka din itong maghanap ng kahit anong trabaho pero nang walang gustong kumuha sa kanya, napilitan siyang maging isang call girl para suportahan ang kanyang sarili. Iyon ang bumuhay sa kanya sa loob ng ilang taon hanggang sa di nga tumagal, nagkaroon siya ng pagkakataon na maging isang modelo. Pero ang nakuha niyang trabaho bilang modelo ay sa adult entertainment industry. Naging bahagi siya ng mga fashion shows, editorials at umakto rin sa mga pornographic films mula taong 2005 hanggang 2009. Sa kabila ng kagustuhan niyang layuan ang ganoong klaseng industriya, iyon lang ang bumuhay sa kanya at unti-unti na rin siyang nakulong doon. Halos tinanggap niya na rin na iyon talaga ang kanyang kapalaran, ang gamitin ang sariling katawan para mabuhay. Sa mga taong nabanggit, malimit na maimbitahan si Elisa sa mga high-end parties na hinuhost ng mga pro-athletes sa Brazil para mag-perform at gumawa ng mga sexual na serbisyo.
Gayunpaman, kahit pa mababa ang tingin sa kanya ng ibang tao, hindi nagbago ang kanyang ugali at nanatiling busilak ang kanyang kalooban. Nakasulat sa kanyang social media bio na mahilig di umano siya na makinig sa musika, maglakad-lakad, mag-enjoy sa buhay kasama ng mga palakiibigang tao, maglaro ng soccer at magbasa ng mga tula. Siya ay isang mapagmahal na dalaga at ayon pa sa kanya, pinapahalagahan niya ang bawat sandali ng kanyang buhay na wari ba ito na ang huli. Para daw siyang isang buwan kung saan marami ang humahanga sa kanya, ngunit palagi siyang mag-isa. Pagbabahagi naman ng kanyang mga kaibigan, si Eliza raw ay parang napapaligiran ng kalmadong presensya. Maalaga ito sa mga taong malapit sa kanya at madaling makagaanan ng loob. Isang bagay patungkol sa dalaga, sobrang mahilig ito sa soccer. Sa katunayan, naging isa siyang goalkeeper sa loob ng 10 taon noong siya ay bata pa lamang. Isa iyon sa pinakamalaking passion niya sa buhay. Sa makatuwid, kahit hindi pa niya gusto ang trabaho, ang isang bagay na nagbibigay katuwaan sa kanya ay ang pagkakaroon ng tsansang makipaghalubilo sa mga pro soccer players. Bagaman iniimbitahan lang siya sa mga parties para magtrabaho, at least naririnig niya silang nag-uusap tungkol sa soccer at kahit anong updates pa tungkol sa laro. May 21, 2009, nang unang nagtagpo ang landas nila ni Bruno Fernandes na siyang goalkeeper ng national team na Flamengo. Sa gabi ng party na iyon, nagkamabutihan ng dalawa na halos sila lang ang nag-uusap palagi. May nangyari din sa kanila noon at tanging si Bruno lang ang kanyang nakasama hanggang umaga. Pero ang inakala niyang magiging simula ng isang pag-iibigan ay siyang magdadala pala ng mas malaking impyerno sa kanyang buhay. Nasundan pa ang una nilang pagtatagpo kahit hindi sa mga party, kaya naisip din ni Eliza na seryoso talaga sa kanya si Bruno. May asawa na at 2 anak si Bruno noon, ngunit sa kabila noon, nangako siya kay Eliza na hihiwalayan niya di umano ang asawa para rito. Ang hindi alam ng dalaga maliban sa kanya, may isang kasintahan pa si Bruno at fiancé. So sa kabuuan, meron siyang 4 na babae sa kanyang buhay. Si Dayan na legal niyang asawa, si Ingrid na kanyang fiancé, si Fernanda na kanyang girlfriend at si Eliza. Di tatagal, lahat din sila ay maaapektuhan ng buhay lalo na sa mga desisyon na gagawin ni Bruno. August 2009, masayang ibinalita ni Eliza kay Bruno na 3 buwan na siyang buntis. Ngunit pagkarinig naman noon ni Bruno, hindi siya natuwa sa balita. Kung may isang bagay man na pinakapinoprotektahan niya, ito ay ang kanyang pera at kayamanan. Hindi niya gustong magbigay ng suporta para sa isa pang bata o kahit gumastos man lang para sa pagbubuntis ni Eliza, kahit milyon-milyon pa ang kanyang kinikita mula sa pagiging pro soccer player. Dahil doon, inutusan niya itong ipalaglag ang bata. Sa bansang Brazil, hindi legal ang abortion sa kahit anumang stage ng pagbubuntis. Maliban na lang kung ikaw ay naghahasa, kung nalalagay ang buhay ng isang ina sa peligro o kung may na-detect silang fatal na kondisyon sa sanggol. Iyon lang ang mga tanging exemption para magpalaglag. Sa makatuwid, dahil wala sa 3 kondisyon ang aplikado kay Eliza, hindi din naman niya maaaring gawin iyon ng basta-basta. Dahil kung sakali mang malaman ng mga otoridad na nagpalaglag ka ng walang approval mula sa doktor at hukuman, pwede kang makulong ng hanggang sa 3 taon. Alam yun ni Bruno kaya iminungkahi niya kay Eliza na mag-self-terminate gamit ang gamot na tinatawag na misoprostol. Isa naman itong prescription medication para gamutin at pigilan ang pagkakaroon ng stomach ulcer. Pero maaari itong gamitin at pre-prescribe din ito ng mga doktor kahit sa US para pang terminate ng pagbubuntis. Ang problema lang, ang misoprostol ay hindi pwedeng mabili ng basta-basta kasi isa itong controlled substance sa Brazil sa obvious na mga kadahilanan. Kaya may mga black markets para sa gamot na ito at hindi rin mahirap ang makahanap ng koneksyon doon. Gayunpaman, ang pag-self-terminate ay napakadelikado na maaari itong magsanhi ng internal bleeding at maging ang pagkamatay kapag hindi ito nagawa ng tama. Dahil doon, hindi pumayag si Eliza sa minumungkahi ni Bruno dahil bagaman hindi niya plinano na maging isang ina ng panahong iyon, nandoon na ito at handa siyang harapin ang anuman para sa magiging anak. Pagkarinig naman ni Bruno ng kanyang pagtanggi, sinigawan niya si Eliza sa telepono at tinawag na kung ano-anong masasamang mga salita.
Pagkaraan lang ng ilang oras, may narinig siyang malakas na katok sa kanyang tinutuluyang hotel room at dinig na dinig niya ang boses ni Bruno na sumisigaw na buksan niya ang pinto. Pinagbuksan niya naman ang isa pero agad siya nitong inatake. Hinila ni Bruno ang kanyang buhok at paulit-ulit ang pinagsasampal habang pinagsasabihan ng masasakit na salita. Pagkatapos noon, itinulak siya nito sa kama bago dinuro sa muka at pinagbantaan na kung hindi niya ipapalaglag ang bata, papatayin siya nito. Yun ang unang beses na sinaktan siya ni Bruno. Nagawa niyang makatakas ng ligtas mula doon pero nagsimula na siyang matakot para sa kanyang buhay. Ang nagpahirap pa sa kanyang sitwasyon, hindi na siya makapagtrabaho gawa ng pagiging buntis kaya halos naubos na ang kanyang pera at sobrang nahirapan rin siyang punan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Naging concern naman ang kanyang mga kaibigan sa kanyang sitwasyon kaya pinayuhan siya ng mga ito na kumuha ng abogado, pumunta sa korte at magdemand ng suporta sa ama ng kanyang anak. Yun mismo ang kanyang ginawa at humiling sa korte na pagbigyan siya kahit suporta man lang para sa pagkain at para sa kanyang pagbubuntis. Hindi siya humingi ng malaking halaga na ayon sa isang source, $700 o mga nasa 38,500 pesos lang ang kanyang nirequest na suporta. Napakaliit lang din ito kumpara sa $100,000 na kinikita ni Bruno kada buwan. Gayunpaman, dahil sa isinampa niyang request sa korte, natunugan ito ng media. Pero ang kumalat na balita, humihingi raw siya ng 10% ng kita ni Bruno na mga nasa tinatayang $10,000 o 550,000 pesos. Nagalit ang mga fans ni Bruno nang narinig nila iyon na tinawag nilang gold digger si Eliza kahit pa hindi nila alam ang buong katotohanan. October 12, 2009, nakatanggap ng tawag si Eliza mula kay Bruno sa gitna ng gabi. Pero ng pagkakataong iyon, iba ang tono nito kaysa sa huli nilang pag-uusap. Humingi siya ng patawad at nakiusap na magkita sila upang pagkasunduan ang suportang kinakailangan ng bata, kumbinsihin ito na wag nang ituloy ang pagpunta sa korte at pati na rin ang pag-involve sa media. Mag-usap na lang daw sila ng maayos at ayusin ang mga bagay-bagay. Pumayag naman dito si Eliza pero dahil gabing-gabi na nun, sinabi niya na magkita na lang sila sa umaga. Ngunit hindi sumang-ayon si Bruno at nagpumilit siya na magkita sila ng gabi ding iyon dahil may soccer practice di umano ito sa umaga. Naninirahan sa bahay ng kaibigan niya si Eliza noon kaya pumayag siya pero sa kondisyon na dapat doon lang sila mag-usap sa mismong harap ng bahay at sa loob lang ng konting minuto. Pagkasang-ayon ng isa, nagbihis siya agad at naghintay sa labas sa pagdating nito. Mga lagpas 1:30, may dumating na Porsche pero ipinagtaka niya iyon dahil sa kanyang pagkakaalam, Range Rover ang sasakyan ni Bruno. Huminto ang kotse sa kanyang harapan at pagkababa ng bintana, nakita nga niya doon ang soccer player. Umiilaw ang sasakyan sa loob kaya nang napalingon siya sa likurang upuan, nakita niyang may isang lalaking natutulog doon. Agad namang nagpaliwanag ang isa na kapatid niya lang yun bago niyayang sumakay si Eliza sa harapan. Nagdalawang isip pa noong una ang dalaga pero kalaunan sumakay din ito. Nagmaneho si Bruno ng ilang segundo palayo sa bahay bago huminto sa isang kanto. Ang nasa isipan lang ni Eliza noon, baka doon na sila mag-uusap. Ngunit kinutuba na siya ng masama nang nakita niya sa side mirror na palapit ang best friend ni Bruno sa kotse kasama ng isang lalaki. Nagtanong siya sa kanyang isipan kung ano ang ginagawa nila doon ng ganoong oras at kung bakit sila papalapit sa kotse. Sumakay din sa loob ng sasakyan ang dalawa habang bumangon naman ang nakahigang lalaki sa loob kanina. Dahil parang alam na niya ang binabalak nito, agad niyang sinabihan si Bruno na pinaalam niya sa kaibigan ang pagkikita nila kaya kung may balak man siyang masama o bigla siyang mawala, siguradong siya ang unang hahanapin nito. Hindi sumagot ang apat na lalaki pero may inabot ang best friend nito kay Bruno na isang baril. Pagkatapos noon, ang tatlong lalaki sa likuran ay sinimulan siyang saktan. Hinila nila ang kanyang buhok, pinaghahampas at pinagsasampal habang nagpatuloy naman si Bruno sa pagmamaneho patungo sa kanyang apartment. Bago sila bumaba, tinutukan niya si Eliza ng baril sa ulo at pinagbantaan na papatayin siya nito kung hindi niya gagawin ang kanilang mga sasabihin. Sa kanyang takot, napatango na lang siya bago kinaladkad ito ng grupo sa loob ng apartment. Nang nandoon na sila, inabutan si Eliza ni Bruno ng isang gamot at inutusan itong inumin. Pagkatingin pa lamang niya doon, alam niya nang ito ay misoprostol.
Sinubukan niyang tumanggi at pigilan sila pero nang ginawa niya iyon, ginapo siya ng 3, siniksik ang gamot sa kanyang lalamunan at pinilit itong lunukin ng walang tubig. 5 buwang buntis na noon si Eliza pero ginawa nila iyon ng paulit-ulit hanggang sa nagmamakaawa na siyang titigil na ito sa paghingi ng child support at lalayo na rin sa kanya. Bubuhayin na lang daw niya ang bata ng mag-isa at hindi na muling magpapakita. Gayunpaman sa kabila nun, hindi nila ito pinakinggan at patuloy na siniksik ang gamot sa kanyang lalamunan. Umabot sa 12 na capsules ang kanyang nainom ng gabing iyon. Sa mga huling gamot na pinainom sa kanya, wala na siyang lakas at halos wala na rin sa focus. Ang huling nakita na lang niya bago siya nawala ng malay ay ang pagdura ni Bruno sa kanyang muka bago siya sinabihan nito na ayaw niya ng bata at hindi niya maipagpapatuloy ito. Pagkaraan ng 12 hours, basta na lang nilang iniwan si Eliza sa gilid ng daan at sinabihan itong pumunta sa hospital upang magpakumpirma sa isang doktor na siya nga ay nakuna na. Inutusan rin siya ng grupo na mag-send ng pruweba kay Bruno bilang patunay na wala na ang bata. Dahil kung hindi niya gagawin, papatayin daw nila ito, ang kanyang pamilya, pati na rin ang kanyang mga kaibigan. Pagkaalis nila, hindi siya pumunta sa hospital at sa halip, dumiretso ito kaagad sa police station para i-report ang insidente. May isang batas sa Brazil na tinatawag na Maria de Pena Law. Nakapangalan ito mula sa isang babaeng may asawang naghintay hanggang makatulog siya para mabaril niya ito sa ulo. Nakaligtas ang babae pero naparalysa ito at na-hospital ng 2 linggo bago na-discharge. Pagkalabas niya sa hospital, muli siyang binalikan ng kanyang asawa at sinubukan namang kuryentehin. Sa loob ng 2 dekada, hindi nakulong ang lalaki at wala ring ginawa ang korte para maprotektahan siya. Gayunpaman, ipinaglaban niya ang kanyang karapatan, naging human rights activist hanggang sa wakas, nagsagawa ng batas ang Brazil at ipinangalan iyon sa kanya. Bahagi ng batas na ito ay tulungan ng mga biktima ng domestikong karahasan na madaling makakuha ng mga restraining orders. At yun ang agad na inaplayan ni Eliza pagkatapos niyang makidnap at mabugbog, isang protection order laban kay Bruno. Ang nakakalungkot lang, ang babaeng judge na humawak sa kanyang request ay dininay ito. Paliwanag ng judge, para mabigyan ng restraining order sa ilalim ng batas na iyon, kinakailangan daw na siya ay kasal o nasa long-term committed relationship sa violent offender. Pero dahil hindi sila kasal at hindi rin nasa isang mahabang relasyon, hindi daw nag-a-apply sa kanya ang ganoong batas. Nang puntong iyon, pagkatapos niyang maisumite ang lahat ng dokumento sa pulisya, natuklasan ng mga reporter ang mga nangyayari. Bilang sikat na football player si Bruno, nakakuha iyon ng malaking atensyon sa media pati na rin sa publiko. Bagaman mas naging magulo ang sitwasyon, nakita iyong pagkakataon ni Eliza para proteksyonan ang sarili. Sa kanyang isipan, hindi siya pinoprotektahan ng batas o maging ng mga pulis, kaya umasa siya na baka kapag nalaman ng mga tao ang tunay na budhi ni Bruno, tutulungan siya ng mga ito na makakuha ng hustisya. Pagkalabas niya ng presinto, nagsalita ito at nagpa-interview sa harap ng mga reporter kung saan ibinulgar niya ang lahat ng ginawang pananakit at pananakot ni Bruno sa kanya. Subalit taliwas sa kanyang inaasahan, iba ang naging reaksyon ng publiko. Lalo na nang nagpalabas din ng official statement si Bruno sa isang press conference. Ayon naman sa kanya, hindi raw iyon ang unang pagkakataon na gumawa si Eliza ng kasinungalingan para sirain siya. Wala daw itong napatunayan noong nakaraan at wala rin itong mapapatunayan muli dahil gawa-gawa lang niya ang kwento. Umabot pa daw sa punto na kinakailangan niyang magpadala ng email sa mga newspaper offices sa Rio, nagsasabing hindi siya nakasali sa training nila dahil kay Eliza. Pero makukumpirma daw ng mga ito na nag-attend siya ng practice noong umaga at hapon. Dahil dito, nagpasa siyang makipag-usap na lang kay Eliza sa pamamagitan ng kanyang mga abogado na gagawin ang lahat para mapigilan itong patuloy na sirain ang kanyang pangalan. Dagdag pa niya, hindi lang daw nito matanggap na ayaw niyang makipagrelasyon sa kanya. Hindi niya rin daw ito pagbibigyan sa 15 minutes na kasikatan na desperado niyang ginugusto. Nagbigay rin si Bruno ng sarili niyang bersyon sa mga nangyari ng gabing iyon at ayon naman sa kanya,
Nakatanggap daw siya mula kay Elisa ng napakaraming message at tawag, nagmamakaawa na magkita sila. Dahil daw sa kanyang kabutihang loob, pumayag daw itong makipagkita kahit sobrang gabi na, pero nang nagkaharap na sila, pinagsisigawan ng di umano ito ni Elisa. Sinubukan niya itong pakalmahin hanggang nakumbinsi niya itong pumunta sa kanyang apartment at doon na sila nag-usap. Nakatulog daw doon ang dalaga pero umalis din kinaumagahan. Saka lang daw ito dumiretso sa pulisya upang gumawa ng kwento tungkol sa kanya. Mariin niyang itinanggi ang pagkidnap kay Elisa, pati na rin ang ibang paratang nito. Iginiit niya rin na hindi siya ang ama ng dinadala nitong bata at na gusto lang daw siya nitong pirahan. Isang beses lang daw man nangyari sa kanila at iyon ay nasa gitna pa ng isang orgy. Maliban pa doon, marami din daw ibang lalaki ang nakipagtali kay Elisa ng araw na iyon kaya malabo na siya ang ama ng bata. Ang mga teammates at fans ni Bruno na nakikinig habang nagpapa-interview siya sa press conference ay tumangulang sa sinasabi nito. Simula nun, lalo pang hinalungkat ng mga tao ang lahat ng tungkol sa buhay ni Elisa, pati na rin ang kanyang trabaho. Nang nalaman nila na siya ay bahagi ng adult entertainment industry, hindi nila pinaliwalaan ang kahit anumang sinabi niya na inaakusahan pa siya ng mga ito na gusto lang niya ng pera at sirain ang reputasyon ni Bruno. Kaya sa halip na makakuha ng proteksyon mula sa publiko, lalo pang nalagay ang kanyang buhay sa panganib. Pakiramdam niya noon, kinakailangan niyang harapin ang lahat ng mag-isa habang walang nakikinig o naniniwala man lang sa kanya. Sa huli, nakiusap siya sa pulisya na magsagawa ng drug test upang mapatunayan niya sa lahat na pinainom nga siya ni Bruno ng mga gamot na pampalaglag. Pumayag sila rito pero sobrang tagal bago lumabas ang resulta na umabot ito ng lagpas sa 5 buwan. Sa isang himala, hindi naman nakunan si Elisa at pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang pagbubuntis. Naaalala niya rin kasi ang kanyang ina dahil nang ito ay nagbubuntis din sa kanya, hindi siya tinanggap ng ama at binugbog pa ito. Ngunit sa kabila nun, pinili ng kanyang ina na ipagpatuloy ang pagbubuntis kaya siya nabuhay. Isang bagay pa rin iyon na pinasasalamatan niya kaya gusto niya ring bigyan ng parehong pagkakataon ang anak. February 10, 2010, isinilang ni Elisa ang isang sanggol na lalaki na isinunod niya ang pangalan sa ama nitong si Bruno kahit hindi niya pa rin ito kinikilalang anak. Alamin naman natin ngayon ang konting background ni Bruno Fernandez. Ipinanganak si Bruno noong December 23, 1984 pero hindi ito lumaki sa marangyang buhay kaagad. Sa katunayan, iniwan siya ng kanyang magulang sa pangangalaga ng kanyang lola dahil hindi nila ito kayang buhayin kasabay ng isa pa niyang kapatid. Sobrang mahirap ang kanilang buhay noon na halos wala na silang makain. Dahil dito, nagsumikap siyang maging isang magaling na pro athlete kasi iyon daw ang mag-aaon sa kanila sa kahirapan. Nakilala niya ang kanyang asawa si Dayan nang sila ay nasa high school pa lamang at sinuportahan siya nito kahit nang walang-wala pa siya. High school sweethearts ang dalawa kaya nagpakasal sila kaagad nang tumungtong ng 18 years old si Dayan at 20 naman si Bruno. Nang mga panahong iyon, si Dayan muna ang nagtatrabaho dahil halos wala pang kinikita si Bruno sa pagiging isang football player. Pinagsasabay nito ang 2 hanggang 3 trabaho pati na rin ang pag-aalaga sa kanilang mga anak para lang makasurvive sa pang-araw-araw. Nang dumating ang punto na naging isang pro athlete na ang asawa at naging captain pa ng national team, inakala niya na mas makakatulong na ito sa kanilang pamilya. Nagsimula itong kumita ng malaking pera at madami ang nabago sa kanyang buhay. Bumalik sa buhay ni Bruno ang kanyang mga magulang na nang-iwan sa kanya at marami ding ibang tao ang dumikit dito dahil sa kanyang pera at kasikatan. Gayunpaman, sobrang nag-iba din ang pakikitungo ni Bruno sa asawa na wari ba'y isinantabi na lang din siya nito at namuhay na parang isang binata. Gayunpaman, kahit hindi siya tinatrato ng maayos ni Bruno sa kanilang buhay mag-asawa, hindi siya iniwan ni Dayan para sa kapakanan ng kanilang mga anak at para na din sa matagal nilang pagkakaibigan. Ang nakakalungkot lang, pinaliwala pa rin ni Bruno ang pagiging tapat ng asawa sa kanya na harap-harapan niya itong niloloko kasama ng ibang babae. Kalaunan, bagaman hindi sila kumuha ng diborsyo, nagpasya na lamang humiwalay ng tirahan si Dayan at isama ang kanilang mga anak.
Samantala, mag-isa ring inalagaan ni Elisa ang kanyang bagong silang na sanggol na binuhos niya rito ang lahat ng kanyang pagmamahal. Ayon pa sa kanya, napakabait nitong bata at hindi iyakin. Minsan, kapag may laro pa nga si Bruno, pinapapanood niya ang anak sa TV para maramdaman niya kahit papano na meron siyang ama, umaasa pa rin na kilalanin siya nito balang araw. Mukhang nagdilang anghel naman si Elisa dahil nang nakita ni Bruno ang kanyang anak, ang una niyang anak na lalaki, nag-iba ang ugali nito. Bumait siya kay Elisa at pati na rin sa kanilang anak na parang sabik pa na makasama ito. Nagsimula itong magpadala ng pera para sa mga pangangailangan ng bata at pumayag na rin na magsagawa ng DNA test, nangangakong aakuin niya ang lahat ng responsibilidad sa baby kapag mapatunayang sa kanya nga iyon. Ikinagaan naman ng loob ni Elisa ang sinabi ni Bruno dahil hindi talaga madali ang bumuhay ng isang bata ng mag-isa. Nahihirapan siyang maghanap ng trabaho at halos na ibenta na rin niya ang lahat ng kanyang gamit makabili lang ng gatas. Naawa daw si Bruno sa kanyang kalagayan kaya nang hindi inaasahan, inalok siya nito na lumipat sa Rio de Janeiro kung saan ito nakatira. Nagsasabing ibubuk niya ang dalawa ng hotel at bibigyan ng pera para sa kanilang mga pangangailangan. Malayo ang Rio mula sa kanyang kasalukuyang tinitirhan, kaya nagdalawang isip muna siya kung tatanggapin niya ba ito. Kalaunan, dahil gipit na rin siya at napagtanto niyang kailangan niya talaga ng pera, pumayag siyang makipagkita kay Bruno doon. Dumating ang araw na bumiyahe siya kasama ng anak patungo sa isang hotel sa Rio. Ngunit sa halip na puntahan siya ni Bruno, nakatanggap siya ng tawag mula sa best friend nito na si Maka. Sinabihan niya sa Elisa na siya daw ang magsusundo at magdadala sa kanya sa apartment ni Bruno para makuha niya ang pera. Pagkatapos din daw nun, ihahatid siya nito sa isang bagong apartment na kinuha ni Bruno para sa kanya at sa bata. Mga bandang hapon, nakuhanan siya sa hotel CCTV na naglalakad palabas, hawak-hawak ang kanyang anak. Dumiretso ito sa parking lot kung saan naghihintay ang Range Rover na kotse. Nakasakay si Maka sa driver's seat at dahil hindi masyadong kampante ang loob niya rito, nagdesisyon siyang sumakay sa likuran upang panatilihin ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Ang hindi niya alam, nagtatago pala sa trunk ang pamangkin ni Bruno na si Jay. Kaya pagkasakay ni Elisa, tumalon siya bababa mula sa trunk. Sinurpresa ang dalaga bago hinampas ng pistol sa ulo ng 3 beses. Naging duguan kaagad si Elisa noon sa puntong hindi na niya kayang hawakan ang anak ng maayos. Hindi rin sigurado ang dalawa sa kanilang gagawin sa bata, kaya nagpasya silang tawagan ang girlfriend ni Bruno na si Fernanda. Bagaman siya ay nagtataka noong una kung bakit nakikiusap ang mga ito na bantayan niya ang isang bata, pumayag pa rin siya kalaunan at nagipagkita sa dalawa. Iyon na din ang simula ng kakaharaping impyerno ni Elisa. Isa pang mahalagang punto tungkol sa mga tao sa Brazil, sobrang mahalaga para sa kanila ang maipanalo ang World Cup. Wala silang pakialam kung anumang problema na kinakaharap ng mga player sa personal nilang buhay basta maiuwi lang nila ang tropeyo. Kaya sa kabila ng kasagsagan ng issue, hindi pinansin ng mga tao si Elisa at patuloy na sinuportahan si Bruno para sa isang playoff nila noong June 5, 2010. Lingid sa kanilang kaalaman ng gabing iyon, masyado itong distracted dahil may ikinulong siyang babae sa kanyang bahay. Hindi na ipanalo ng team nila ang laro ng gabing iyon nang ibig sabihin na wala rin ang tsansa niyang makasali sa World Cup. Umuwi ito diretso sa kanyang apartment pagkatapos ng pagkatalo nila sa laro at hindi maganda ang modo nito. Iminungkahi niya din sa grupo na ilipat si Elisa sa ranch house dahil mas isolated di umano iyon kaysa sa apartment. Hindi na nila inisip na dalhin si Elisa sa hospital kaya medyo nangihina pa rin ito at sumunod na lamang sa kung ano man ang sabihin nila. Nang puntong iyon, habang nasa biyahe ang apat papunta sa ranch house, bigla na lang naalala ni Bruno na nandoon pala ngayon ang kanyang asawa at 2 anak. Dahil dito, inutusan niya ang grupo na magtago muna at siya ang mauunang pumasok sa bahay upang kausapin ang asawa. Ayon naman sa salaysay ni Dayan, pumasok daw sa loob ng bahay si Bruno nang umiiyak at parang takot na takot. Isang malaking pagtataka iyon para sa kanya kasi kailanman hindi niya naman nakikita ang asawa na umiiyak.
Agad daw nagpaliwanag si Bruno na pinagbabantaan ang buhay niya ni Elisa at ayaw niya silang madamay. Kaya kailangan daw muna nilang umalis sa ranch house kasama ng mga bata para sa kanilang kaligtasan. Siya na rin daw ang mag-aayos ng problema ng mag-isa dahil hindi niya kakayanin na may mangyari sa kanila. Napaniwala naman ito ni Bruno kaya nagmadali rin siyang mag-impake at umalis. Pagkalayo ng asawa mula sa ranch house, binuksan niya kaagad ang bahay para sa grupo at pinapasok ang mga ito. Simula ng puntong iyon, nilayunan nila si Elisa mula sa kanyang anak at ginamit rin nila ito laban sa kanya upang pasunurin siya sa kung ano man ang gusto nila. Ikinulong nila muli doon si Elisa at habang siya ay nasa isang banyo, ipinagpatuloy pa rin ni Bruno ang pagpaparty sa ranch house na karaniwan niyang ginagawa tuwing weekends. Pinagbawalan niya ang lahat na lumapit sa main house na napansin din ni Fernanda ang kakaibang kinikilos ni Bruno na wari ba hindi ito mapakali. Di tumagal, dumating din sa party ang isang pinsan ni Bruno na nagngangalang Sergio. Sinubukan daw nitong gumamit ng banyo pero ikinagulat at pinagtaka niya nang bigla na lang siyang hinarangan ni Jay at Maka. Hindi naman siya estranghero at palagi ring nandoon kaya napatanong siya sa sarili kung bakit pinagbabawalan siya ng dalawa na pumasok sa loob. Sa kanyang kuryosidad, nagpa siya itong silipin ang banyo mula sa maliit na bintana sa likuran at doon na niya nakita si Elisa na duguan ng ulo. Kilala niya si Elisa dahil nakita niya na ito ng ilang beses mula sa balita. Ang babaeng malinaw na nagsabi na kung may mangyaring masama sa kanya, siguradong si Bruno ang may kagagawan. Gawa ng kaba at takot, agad niyang pinuntahan si Bruno para kausapin ito at tanungin kung ano ang ginawa niya kay Elisa. Sumagot lang di umano ang isa na nangyari na ang nangyari at na hindi na siya dapat mag-alala kasi siya na daw ang mag-aayos ng lahat. Pagkatapos ng party ng gabing iyon, inutusan ng grupo si Elisa na tawagan ng kanyang mga kaibigan at sabihin na siya ay okay lang at wala namang problema. Pero ang totoo, hindi talaga ito maayos. June 10, 2010, inilipat nila muli si Elisa mula sa ranch house sa isang lugar naman na tinatawag ng grupo na Death House. Pinagmamay-ari ito ng isang lalaking nagngangalang Bola na isa namang dating pulis na naging isang dog trainer, dog breeder, at may nagsasabi pa na isa rin itong dog fighter. Tinitrain niya ang mga aso para lumaban at nag-host siya ng mga events kung saan tumataya ang mga tao sa asong sa tingin nila ay matitira sa laban. Ayon sa mga salaysay ni Jay at Maka, sa buong oras na nandoon si Elisa, paulit-ulit na nagmamakaawa ito kay Bola na huwag siyang bugbugin ulit dahil hindi niya na ito kakayanin. Si Maka ang may hawak sa baby ng mga oras na iyon habang nakatingin lamang sa mga nangyayari. Sumagot lang daw si Bola na huwag siyang mag-alala dahil hindi siya mabubugbog doon kundi siya ay mamamatay lamang. Pag-alala pa ni Jay, ang 17 years old na pamangkin ni Bruno, nakita niyang kumuha ng necktie si Bola at itinali iyon sa lieg ni Elisa at sinakal ito. Tumagal iyon ng ilang minuto at nakita niya mismong dilat na dilat ang kanyang mga mata hanggang sa pumutok na ang mga ugat sa mga mata nito at bumula na rin ang kanyang bibig. Iyon na daw ang punto na tumigil si Elisa sa paggalaw. Pagkatapos noon, dinala daw ni Bola ang katawan ni Elisa sa loob ng bahay habang sila naman ay naghintay lamang sa labas kasama ang bata. Pagkalipas ng lagpas sa isang oras, lumabas si Bola, hawak-hawak ang ilang itim na garbage bags na parang may kabigatan. Naglakad ito papunta sa mga kulungan ng aso, dumukot ng kung anumang karne mula sa loob ng itim na plastic at itinapon iyon sa loob ng cage. Kitang-kita nila na iyon ay pares ng kamay ng isang tao. Lumingon pa daw si Bola sa dalawa at nagsabi na para iyon sa pag-alis ng fingerprints. Napaiyak na ng puntong iyon si Maka habang si Jay naman ang humawak sa baby ni Elisa. Sa mga sumunod na araw, nagsimula namang mag-alala ang mga kaibigan ng dalaga nang hindi na sila muling nakatanggap ng tawag mula rito. Inalerto din nila kaagad ang pulisya tungkol sa pagkawala ng kanilang kaibigan at ng kanyang anak. Siyempre, ang unang suspect nila ay si Bruno. July 2, 2010, ipinalabas na rin ng pulisya sa wakas ang drug test na isinagawa nila kay Elisa. Mga 8 buwan na ang nakakaraan. Kaya halos parang wala na rin itong silbi dahil nawawala na si Elisa ng puntong iyon.
Gayunpaman, nakasaad sa lahat ng blood test niya na ito ay positibo sa misoprostol at sobrang malaki ang dosage nito sa kanyang katawan. Ibig sabihin, klarong-klaro na may katotohanan ang kanyang mga sinasabi. Dahil din sa resulta, mas naging mainit pa ang kanilang mga mata kay Bruno. Bilang pagsagot naman sa mga paratang sa kanya, muling humarap si Bruno sa isa pang interview, nagsasabing matagal na niyang hindi nakikita si Elisa sa loob ng mga 2 o 3 buwan na. Nakipagkita lang daw siya para makilala ang bata, pero mula noon, hindi na sila muling nagtagpo pa. Ipinapasa Diyos na lang din daw niya ang lahat, umaasang makakauwi ito kaagad ng ligtas para matapos na ang issue dahil nakakaabala rin daw ito sa kanya. Nalulungkot siya sa mga nangyayari at pinagdadasal niya rin na makabalik na ito kagaya ng ibang tao. Subalit ng pundong iyon naman, kahit ano pa ang kanyang sabihin, halos wala nang maniwala sa kanya. Pati ang mga fans at mga taong tumawag kay Elisa na gold digger dati ay nagsimula na ring mag-alala at magtanong kung anong ginawa ni Bruno sa kanya. Maging sila ay kinutuban na rin na si Bruno talaga ang rason kung bakit nawawala ngayon si Elisa. Pero dahil kinampihan siya ng mga tao dati, naging mataas ang kumpiyansa niya sa sarili na ganoon pa rin ang kanilang reaksyon kaya hindi siya nabahala. Una naman silang nakahanap ng ebidensya nang nahuli nila si Jay dala-dala ang sasakyan ni Bruno na Range Rover dahil sa overspeeding. Na-impound ito ng ilang linggo pero nang naging maingay ang kaso tungkol sa pagkawala ni Elisa, saka lang nila inimbestigahan ang sasakyan. Nakahanap sila ng mga tulo ng dugo sa loob dahilan para ipatawag nila si Jay sa presinto dahil siya ang huling nagmaneho ng kotse. At pagkadala sa kanya sa loob ng interrogation room, agad itong napaamin sa nagawa nilang krimen. Hindi rin siya nagdalawang isip na pangalanan ang lahat ng taong sangkot sa pagkamatay ni Elisa. Nang parehong araw, inaresto nila kagad si Maka, Bruno, ang dating pulis na si Bola, at pati na rin ang isa pang lalaking nagngangalang Zizi. Siya naman ang sinasabing nagpakilala kay Bruno at Bola na siyang nagligpit kay Elisa. Gayunpaman, dahil wala silang nahanap na malakas na ebidensya laban dito, hindi siya nakasuhan kalaunan. Pagkalipas ng isa pang araw, pati ang pinsan ni Bruno na si Sergio na siyang nakakita kay Elisa na nakakulong sa banyo ay inaresto rin nila. Dagdag pa sa salaysay ni Jay, wala raw si Bruno sa death house nang ginawa ang pagpaslang kay Elisa. Pero pagkabalik nila lahat sa ranch house nito, pinagtulungan nilang sunugin ang lahat ng gamit ni Elisa. Naabutan din ni Sergio at ng asawa ni Bruno na si Dayan ang kanilang pagsusunog, pero nang tinanong nila ito kung nasaan si Elisa, sumagot lang siya na wala na. Pinagalitan ni Sergio di umano si Bruno at nagpaliwanag naman ito na pinagsisihan niya na ang mga nangyari pero wala na siyang magagawa. Pagkababa ni Dayan, tinanong niya rin ang dalawa kung nasaan si Elisa. Subalit mabilis na sumagot si Sergio na umalis lang ito saglit para kumuha ng mga gamit para sa bata pero babalik din kaagad pagkaraan ng ilang araw. Nakiusap rin ito kay Dayan na siya munang mag-alaga sa bata hanggat hindi pa nakakabalik si Elisa. Ipinatawag din ng pulisya si Dayan lalo na para questionin kung nasaan ang kinaroroonan ng bata. Ayon naman sa kanya, pagkalipas ng ilang araw nang hindi pa rin bumabalik si Elisa para kunin ang anak, ibinigay niya ito kay Maka na best friend ni Bruno. Ipinasa naman ni Maka ang bata sa kanyang asawa na nagpasya ding kalaunan na ibigay ito sa ibang tao. Pinagpasapasahan nila ito ng napakaraming beses hanggang sa puntong hindi na nila alam kung sino na ang may hawak sa anak ni Elisa. Sa kabutihang palad, pagkalipas ng ilang araw, nagawa ng pulisya na matrak ang bata at sa huli, napunta ang kustodiya nito sa kanyang lola na si Sonia. Bago ang paglilitis ng kaso, nagturuan naman sina Bruno kung sino talaga ang may kasalanan sa pagkamatay ni Elisa. Pumayag naman si Sergio na maging kiwit na sa kaso at makipag-ugnayan sa pulisya kaya pinalaya ito. Subalit bago pa man siya nakaharap sa hukuman at sumaksi laban kina Bruno, may bumaril sa kanya sa harap ng kanyang bahay ng 6 na beses na ikinamatay nito. May mga pagbabantad ding nangyari sa buhay ng mga judge at prosecutors na kahit ang murder ni Sergio ay hindi na pinaimbestigahan. Sa huli, pagkatapos ng magulong paglilitis, si Bruno ay napatunayan pa ring guilty para sa murder at kidnapping ni Elisa
at siya ay nasentensyahan lamang ng 22 years na pagkakakulong. Si Maka ay napatunayan ring guilty at nasentensyahan naman ng 15 years sa kulungan. Si Jay na isang minor noon ay nasentensyahan lamang ng 3 taon sa Juvenile Correction Facility, habang si Fernanda naman na girlfriend ni Bruno ay unang nasentensyahan ng 3 years na pagkakakulong, pero ito ay kalaunang binaba sa community service. Si Diana wala tagang kinalaman sa krimen ay na-acquit naman sa lahat ng charges. Kalaunan, ang fiancé ni Bruno na si Ingrid ay nagpasya pa rin pakasalan ito habang ito ay nasa loob ng kulungan pagkatapos nilang magdiborsyo ng kanyang asawa. Pinatawad niya ito at ayon pa sa mga tao, mas galit pa siya na ng babae si Bruno kaysa sa katotohanan na pumatay ito ng isang tao. Ito pa ang mas nakakalungkot na bahagi ng kaso. Nabigyan si Bruno ng parol noong taong 2017 at 6 years lamang itong nakulong sa bilangguan. 32 years old ito nang siya ay nakalabas at nabigyan rin siya ng bagong kontrata para maglaro muli ng soccer. Pinagkaguluhan ito ng mga tao dahil may nagsasabi na hindi siya dapat bigyan ng pagkakataon na muli makapaglaro dahil posibleng maraming bata ang titingalain siya. Ngunit may nagsasabi din naman na deserve niya ng second chance. Sa kasalukuyan, kasal pa rin si Bruno sa pangalawa niyang asawa na si Ingrid at mayroon silang isang anak na babae. Nagkaroon din siya ng normal na pamumuhay na parang wala lang nangyari. Hanggang ngayon naman, hindi pa rin natatagpuan ang katawan ni Elisa at iba-iba ang teorya ng pulisya. Ang isa sa mga ito ay pinakain raw ni Bola ang pinagputol-putol na katawan ni Elisa sa kanyang mga aso, kaya wala ng pag-asa na mahanap pa nila ito. Habang ang isa naman, maaaring mga kamay lang daw ang pinakain ni Bola sa mga aso pero nakalibing sa ibang lugar ang kanyang katawan. Para sa dahilan naman kung bakit ayaw pa rin sabihin ni Bola kung nasaan ito, maaaring hindi lang daw kasi si Elisa ang nakalibing doon kaya pinili na lang niyang manahimik. Si Bruno Jr. naman, ang anak ni Elisa, ay 23 years old na sa kasalukuyan at nasa piling pa rin ito ng kanyang lola. Palagi raw itong nagtatanong nang siya ay bata pa kung nasaan nakalibing ang kanyang ina, kaya halos linggo-linggo itong nasa therapy. Matagal rin siyang pinigilan ng kanyang lola na maglaro ng football dahil ayaw niya sanang sumunod ito sa landas ng kanyang ama. Ngunit habang siya ay lumalaki, iyon ang isang bagay na kinahiligan niya. Pangarap niyang maging isang soccer player, lalo na ang maging isang goalkeeper at sobrang naging magaling siya doon. Ang tanging magandang bagay lang, malayong malayo ang kanyang ugali sa kanyang ama at sa halip, mas nakuha niya ang mabubuting katangian ng kanyang ina. Passionate ito sa soccer, may busilak na puso at mabait din sa lahat. Hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.